Urdaneta. Officially, the city of Urdaneta is a second-class component city that province of Pangasinan, Philippines. Impact of science and technology in Urdaneta City. The impact of science and technology in cities in profound and multifaceted. Here are some ways in which science and technology influence urban areas. Ibig sabihin, may mga branches ang mga infrastructure, ang bali, may mga which is yung infrastructure development, communication and connectivity, and urban planning, sa healthcare, economic development, environmental sustainability, education, and security. Now, which is in summary, is the impact of science and technology in cities is the formative influence various aspects of urban life, from infrastructure and communication to healthcare, education, and environmental sustainability. The integration of these advancements contributes to the overall development of businesses and resilience of modern cities. Bali, so yung nabanggit regarding sa impact ng science of technology dito sa Urdaneta. Urdaneta produce rice, vegetables, and noodles. As a training hub of Pangasinan, it has a bagsakan trending cost, a drop of point for fruits and vegetables. Pinagkaiba ng pagtitinda noon tas ngayon? Ako bang labi na? Pinagkaiba? Mas maganda noong dati pagtitinda kasi hindi na may mga sasakyan dyan, may mga van. Ngayon wala na, mahirap. Technology kasi mas madaling masuot ng mga bata. Halimbawa sa mga dati, pictures, pero ngayon, animation, mas maganda. Mas nakaka-relate ng mga bata sa mga. Po sa inyo? Nakakatulong siya kapag through communication po para po mas mapadali po yung pag-communicate po sa malayo. Teknolohiya sa inyong pag-aaral. So bilang estudyante, nakatutulong yung teknolohiya sa aming pag-aaral, especially sa paggawa ng research kasi mas napapabilis nito yung paggalap namin ng information regarding sa mga topics or issues na gusto namin malaman. Critical or incident na nangyari. Depende sa incident na nangyari. Either medical, sa earthquake, sa mga sakuna. Yun yung mga kwan dito. Ang kwan namin. Depende rin sa incident talaga kung ano yung purpose nyo. Kung sa gamit,
Meron tayong extrication dyan, kung mga naipit na tao. Meron tayong gamit dyan na para sa mga na-collapse na structure. Kaya mga naipit na tao sa sasakyan, kapag PA, meron tayong gamit na pang-extricate. Pero sa mostly naman sa mga PA naman, mostly ang gamit lang rin namin, mga first aid lang naman. Yan lang naman yung mga gamit namin, tapos transport lang namin. Ay, video ba yun? Opo. Sa kami sa napili na nabigyan ng ganito, pagkapan ng ganito, na but may video. Napakita ko na sa iyo. Yan yung ano, instrument. Hindi, may zoom naman. Yan yung instrument na nakaka-detect ng kung mayroong pag-movement sa lupa. No? May naka-install din ng ganito sa mga kakatig natin mga bayan. Ang explain niya sa akin nung nag-install is, kahit may dumaan daw na truck po niya, malaking truck na, sensitive yan, makakamdaman niya. Pero dahil dito lang, isolated case lang siya, dito lang niya nakamdaman, at hindi ka parehas dun sa mga ibang city na may ganito, hindi niya i-recognize. Itong mga instrument na ito lang, dapat naka-connect sa internet para magmamatch din doon sa naka-install din na ganito sa ibang bayan. So sabay silang humanig, naka-detect, makakamdaman. Ma-recognize yan na legit na mayroong earthquake. At ito yung may as of now, yan. Pero pag may lindol, ito yung lumalabas na numbers sa kanya. Ngayon nga dito history. Noong daw, November 21. Noong 2100, so mga 10, 9. Ano na sir yung 2100? 9 p.m. Meron siya na-detect na 1. 22 1. Sorry, this is susceptible. Ito, yan yung definition nila nito. Noong yun. Pero as of now, wala. Ang discussion sa akin ng istorya, may kita mo yung result niya dito sa... Pero, parang ganun pa rin. Dami. Pero mas pinabilis po ba ngayon? Ang lang ngayon. Hindi, ang problema ngayon kasi maraming sasakyan. Marami ng mga tricycle. Kumbaga yung sa mga pasahero, agawan na. Kung ano yung makakauna din sa pupuntahan gano'n. Yun ang Struggle ngayon. Oo, struggle. Tapos yung... Pero mas mabilis po ngayon yung No, mabilis din ang ngayon. Kaya lang ang isa pang problema. Traffic pa. The technology positively impact your ability to respond to emergency in our municipality. Purpose mobile radio, we use mobile radio and for fastest communication in case of emergency or situation. Our personnel can respond quickly to this incident. Are there specific technology tools or systems that have proven especially effective in enhancing public safety? As of now, the PNP acquired body-worn camera to secure or record all incidents in video so that the citizen protect their rights. Also, the policemen make sure that they have no violated any human rights in their police response. How do advancement in communication technology affect coordination and collaboration among law enforcement agencies? As I said in the question number 1, for fastest communication, so that every unit in the PNP communicate fast for the fastest response also. Malaki may tutulong yan sa aming hospital, lalo na ngayon dumarami ang mga pasyente. For example, from admission, kung digitalization na tayo,
nandun na yung record ng mga pasyente, lalo kung mga previous admission, nandun na yung record ng pasyente, hindi na magtatagal sa interview about sa data ng mga pasyente. Kapag dito naman sa ward, kapag digitalization na tayo, katulad ng sa mga laboratory, i-encode mo na lang doon at magpa-process na doon sa laboratory kung ano mga kailangan dito sa ward, especially mga stat laboratory like CBC, yung mga ganun, troponin I para sa mga heart failure. Kung itatype na lang namin yung mga request namin, makikita na agad ng laboratory na may start kami mga request, pupuntahan na nila agad yung mga pasyente, like sa mga discharge. Then, yung mga discharge din, i-input lang namin yung mga pangalan ng mga pasyente na for discharge, makikita na sa pharmacy, sa laboratory, sa billing, tsaka sa cashier na yung pasyente mo is for discharge. So, hindi na palakad-lakad yung mga nurses na pupunta sa kung saan, mag-i-inform. Tapos, when it comes to referral naman, mas makapadali din ang referral. Kasi nga, kung digitalization, matatanggap na agad ang doktor yung mga referral namin through call, through Viber, tsaka through Messenger. So, malaki yung impact nung ganon sa hospital namin, lalo ang dami namin pasyente. Ano po ang mga panibago noon at ngayon? Yung noon, yung mga record hindi organized. Pero ngayon, naging ISO certified ng hospital. Lahat ng mga records naman dito is organized na, and then kung kailangan, may mga logbooks naman na chine-check, at saka lahat ng mga ipapareceive, naka-logbook na din. So, yun yung kaibahan nung noon at ngayon kasi na ISO certified na tayo. So, lahat ng mga kailangan sa mga papeles, lahat ng documents, naka-logbook na yon. So, may time din, parang sa ER admission, may time of admission, may time dito sa ward, may time of discharge. Tapos, lahat na rin sa billing, ganun din, mas napapadali na din kasi pag naghahanap ka, makikita na rin sa logbook. Although hindi pa naman siya ganun ka-digitalize, pero nasa logbook